Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tungkol po sa bid'ah. At-tahdhir anil bid'ah. Ang pagbibigay babala sa mga gawaing bid'ah. Ang bid'ah, may dalawang definition. Ang bid'a sa lugha, sa literal, ibtida'u shay min ghairi mithalin sabiq. Ito yung pagkakaroon ng isang bagay na hindi pa nakita noon. So hindi ito yung tinutukoy dito. Yung mga kutsara, mga tinidor, sasakyan, cellphone, camera, ito ay literal na bid'a na hindi ito ang tinutukoy sa batas ng Islam. Talo ng mga taong namimiluso po, na bakit sabi nila, wala namang cellphone sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bakit nagsi-cellphone kayo? Hindi ito ang tinutukoy natin. Ito mga wasail, mga pamamaraan, na mga kagamitan na pwede magamit natin sa da'wa. Ang tinutukoy natin na bid'a, na ito yung maggagawa ka ng isang ibada, yani huwa taqarrub ila Allah bima lam yashra'hu Allah. Ito yung pagpapalapit mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya pinag-utos, hindi niya itinuro sa atin. Lam yashra' Allah wala rasuluhu wala khulafa'ur rasyidun. Ito yung pagsamba mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naman naituro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa Quran at wala sunnah, at hindi na naituro ng mga sahaba. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. At ang sino mang gumawa ng isang uri ng pagsamba, gawain na pagsamba na hindi naituro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito tatanggapin sa kanya. Kaya sabihin mo pang nagbabasa ka ng Quran kung sa paraan na hindi tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagbabasa ka dyan sa libingan, hindi tatanggapin ng Allah yan. Nagsusunna ka ng sala na dyan sa libingan, hindi rin tatanggapin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Si Abdullah bin Mas'ud, nakita niya ang mga, nakita ni Abu Musa al-Ash'ari ang mga lalaki sa loob ng masjid na lagi silang nagtatasbih. Sabay-sabay, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wala ilaha illallah, sabay-sabay, tapos gumigewang-gewang pa yung ulo nila, at isinumbong nito ni Abu Musa al-Ash'ari kay Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya, ba't hindi mo sinabihan ng mga taong yun? Sabi niya, ikaw na kasi ikaw may kaya sa kanila. So pinuntahan niya sila ay nagtatasbih. Bawal bang magtasbih? Bawal bang magsabi ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar? Siyempre hindi. Isa itong uri ng dhikr, malaki ang gantimpala, pero sa paraan na hindi tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi tatanggapin. Kaya sabi nila, ya Abu Abdurrahman, bakit mo kami pagbabawalan sa bagay na isang uri ng pagsamba? So ano sabi nila Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridil khairi lan yusiba. Hindi lang ilan sa naghahangad ng kabutihan, hindi naman tumutugma. Alam ba, naglalayon ka na gusto mo magdiriwang ng birthday mo, ipagdiwang mo yung araw ng kapanganakan mo kasi nga nagpapasalamat ka sa Allah. Pero sa paraan na hindi alinsunod. Kasi tinuro ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi nitatanggapin ito ng Islam. Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. At ang sino mang gumawa ng mga bagong uri ng pagsamba na hindi namin naituro, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ito tatanggapin sa iyo. Kaya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, binigyan ito ng babala, iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, iwasan niyo mga bagong mga uri ng pagsamba sa ating relihiyong Islam dahil ito ay hindi tatanggapin. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, dahil lahat ng pagkabago na ay bid'ah yan. Wa kulla bid'atin dalalah, at ang lahat ng bid'ah ay kaligawan. Wa kulla dalalatin finnar, at lahat ng gawain kaligawan ay mapupunta sa impyerno. Ang bid'ah isa lang po. Hindi po nahati ang bid'ah sa dalawa. Na may nagsasabing may bid'ah hasana, may bid'ah sayyi'a. Isa lang po ang bid'ah, lahat po ng bid'ah sa pagsamba kaligawan. Lahat ng bid'ah sa pagsamba ay kaligawan. Wala pong bid'ah na nasa tama. Yung sinasabi nila si Abu Bakar ay inipon niya ang Quran, si Umar ay nagdagdag ng keso tarawih, si Osman nagdagdag ng adhan. Hindi bid'ah yan. Dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, inagbigay na rin siya ng babala, kadugtong ng hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Sundin niyo rin pa, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, ang sunna niya, at ang sunna at pamamaraan ng mga khulafa ar-rashidin. Pati mga khulafa, inutos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sundin natin. Ibig sabihin, walang bid'ah doon sa kanilang gawain. Ang bid'ah yung mga inimbento ni pagsilibrate sa Maulidun Nabi, yung pagbigkas ng salib bago magsagawa ng sala, yung pagsiselebrate ng Isra wal Mi'raj,
yung pagkanduli, pagpapakain sa 3 days, 7 days, 40 days na namatay, pagdiriwang mo ng birthday, foundation day, happy mansari, yan ay mga gawaing mga bid'ah. Kaya mga kapatid, mag-aral tayo upang makaiwas tayo sa bid'ah. Kasi hindi mo yung sumasamba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero bid'ah naman, hindi nito tatanggapin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dalawa lang ang kondisyon upang tanggapin ang pagsamba natin, ikhlas, gagawin para sa Allah, at mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam, alinsunod sa turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba niya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.